Nakukulangan daw itong si Ann sa effort ng jowa niya. Madalas daw po kasi ang nararanasan nitong si Ann ay silent treatment mula kay Tristan. Bukod pa po dyan, may ugali rin daw po itong si Tristan na mag-follow ng mga naggagandahang mga chika bebe, ng mga chicks sa social media. Okay, mukhang nababaling yung atensyon, ano? Nakakalimutan na meron na palang girlfriend. Ala, sige. Eto, si Ann. Kausapin na nga po natin mula po sa Davao City. Ann, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Paul. Oo, bago tayo magpatuloy, Ann, nandiyan ka sa Davao ngayon? Opo. Oh, naramdaman nyo ba rin kahapon yung pagyanig? Yes po, actually po, first day sana ng school kahapon dito. Tapos lumindol, kaya pinauwi lahat kasi ang lakas po talaga. Yung experience mo, nasaan ka noon? Nasa labas ka pa ng school building? Nasa loob po kami ng school nun, tsaka third floor, kaya lumanig po talaga yun. Buti naman po, hindi naman talaga na yung building namin. Yan. At ikaw nga, estudyante pa, na-practice nyo ba talaga rin? Napakinabangan ba? Alam mo na, yung pinapractice natin kapag ka merong, di ba yung sa earthquake drill? Ginawa nyo yun? Opo, good thing naman po is nagawa namin yun. Kaso lang po, kapag po talaga nasa hagdan na mahirap po. Oo, sa hagdan, kasi nga medyo pagka tumigil yung lindol, medyo dyan naguunahan na. Naguunahan na. Okay, pero sabi nga rin doon sa mga drill natin, 'di ba? Walang magtutulakan, walang magpapanik. Ayan, pero mabuti wala naman nasaktan sa lugar ninyo, no? Ann? Opo, wala naman po. Oo, salamat sa Diyos. Okay, Ann, eto na. Pag-usapan na nga natin yung si jowa mong si Tristan. Bago mo ba nakilala si Tristan, tahimik na tao lang ba talaga ito? Or maano naman, chumichika naman, mabuladas din? Yes po. Machika naman po siya. Okay naman po talaga siya nung first po talaga. Isa ba yun sa mga nagustuhan mo sa kanya, 'di ba? Kasi kapag ka ang lalaki nanliligaw tapos pagkatahi-tahimik naman, parang ang hirap yata manligaw ng ganon. So si Tristan, marunong naman magsalita, na-express niya yung sarili niya nung nanliligaw, ha? Opo. Actually, po talaga siya, yung humorous po, kaya nakakatawa po siya, ganon. Pagkatapos, bigla-bigla na lang tahimik. Gano'n na ba kayo katagal na Opo. mag-on ni Tristan? Actually, 8 months pa lang po kami. Pero matagal-tagal na rin yan. Gano'n ba katagal Opo. nanligaw si Tristan? 1 year po. Matagal din. In fairness sa'yo, Oo, matagal. Bakit natagalan naman ligaw si Tristan? Ito ba ay dahil choice mo talaga? Ito ba ay dahil sa kanya rin na pakyut-pakyut lang talaga muna, hindi naman nagtatanong, hindi nangungulit? Kwentuhan mo naman muna kami. May trauma po kasi ako sa mga ex. Sige, trauma saan? Ikaw ay naloloko? Nasasabayan ng ganun iba? Naloloko po, ganun. Oo, okay. At alam niya ni Tristan na nililigaw pa lang siya. Yes po, alam niya po. Mga ilang beses nang ulit si Tristan at gusto na makuha yung matamis mong oo. Kasi inabot ng 1 year yung panliligaw niya kamo. Actually, twice lang po. So nung una, tumanggi ka dahil, anong dahilan nun? Kasi feel ko po na hindi pa ako ready, ganun. Kasi galing lang ako sa traumatic relationship. At hindi naman Tapos siya nagpilit. Yes po, hindi naman po siya nagpilit. So lalo ka namang kinilig nung kahit na sinabi mo na hindi ka pa ready, pero tuloy pa rin siya sa panliligaw. Kinilig ka lalo? Opo, ganun. Yes po. Naalala mo na naman. Tignan mo, nag-iiba yung boses mo, O pagkatapos, ano pa?
Kwento pa. Yun na po, yung second time na po, parang naisipan ko na po na mahaba-haba na po kasi din yung 1 year. Kaya sige, try na lang. Try Palo ko na. ulit. Oo, pero talagang may effect yung tinanggihan mo muna, inexplain mo naman bakit, pero nagtuloy pa rin siya. Oh, 'di ba nga? Yes po. Ayan, at nung sinagot mo na nga, oh, kumusta naman ang saya nitong si Tristan? At ikaw din naman, syempre masaya rin, 'di ba? Kumusta yung mga first Yes few po. months? Actually, naging masaya po yun kasi tumalon po talaga siya kasi masaya siya. And then, few months po after naging kami, is okay naman po. Okay naman po, masaya naman po. Except lang sa mga away, ganun. Mhm. Oo, yun. O sige pa, kwento ka lang, wag mong putulin. Yes po. Gusto namin malaman eh. O, 'di ba? Ano ba mga usually mga pinag-aawayan yung dalawa? Usually po talaga is, yun, nagpa-follow po siya ng mga babae, ganun Yeah. po. Which is, pag in-explain ko na ano na yun, micro-cheating or something nakakasakit, is Mm. parang hindi niya good naiintindihan. Okay. So, yun talaga ang naging problema na sa earlier ano pa lang earlier months nitong relationship ninyo. Mahilig siya Yes doon po. sa social media. Yung ba mga inila-like niya, mga fina-follow niya, mga ano ba to, mga celebrity, foreigner, o mga kakilala rin Actually, talaga? yun nga yun, dahil nagalit ako kasi it was daw ng friends niya. Which is, marami din namang ibang mutuals ng friends niya, pero yung pinafollow niya talaga yung mga specific lang talaga na magaganda, yung mga sexy. Mutual friend. So, hindi mga celebrity. Hindi Yes, and hindi hindi niya din mga influencer. kakilala. Mga anong tawag mo rito? So may posibilidad na makilala niya ng personal, 'yun ba? Kasi mutual friend ng iba, Opo, iba niyang ganun. friends. Mm. Yes po. Oh, edi mas naaalarma ka ron. Ikaw okay lang na mag-follow ka. Sige, kung celebrity 'yan, influencer 'yan, okay lang. Ganun ba sa 'yon? Yes po. Oh, actually, okay lang naman po talaga pag mga celebrity, gano'n, Mm. mga friends niya. Pero kasi yun po, hindi niya po kakilala. Kinonfirm niya lang daw kasi mutual sila ng kaibigan niya. Like, ang Oh. nonsense kasi ng season. Ang nonsense ng reason. Yung ba sinabi mo? Mm. Oo, nitong Yes si po. Tristan. Bakit? Mga ilan ba yung mga babae kamo na mga fina-follow niya? Nung first po, 5 hanggang sa next na naman na away, 2. Tapos yung recently is isa. I mean, mas nakakaalarma po kasi kapag yun lang talaga yung pinili mo sa daming nag-follow sa'yo. Parang ganun. Sandali, siya yung fina-follow nitong mga babaeng ito? Ay, sorry po. Nagpa-follow po siya, and then Oo. sometimes nagpa-follow back, ganun. Nagfa-follow back. Ayan, hindi masyado kilala. Pero nakikita mo naman, itong mga babae. Kasi nga, sabi mo rito, mga nagagandahang mga chicks na mga kasing idaran nyo lang rin. Opo. Ganun po. So feeling mo, siya ay pumoporma on the side at nagpapaslide ng DM na mga direct message. May duda kang ganon? Yes po. Yes po. Kasi ano naman pong purpose na maggaganon ka, may girlfriend ka na, parang ganun po sa part ko. Ano ba yung mga pinopost ng mga babaeng yun? Meron kasi yung talagang magaganda lang, magpo-post lang ng picture nila o kaya magpo-post pagka may pinuntahan silang lugar, magaganda sila pero maganda naman din yung bihis. Ito bang mga fina-follow nitong si yung halos walang bihis? Opo, ganun po. Ayun na, mas naaalarma ka. Yes po. Oo, okay. Meron capable kaya itong si Tristan na ganun? Sa tingin mo ba papansinin din naman siya ng mga babaeng fina-follow niya o fina-follow back siya? Oh, feeling ko po kasi po parang kilala po kasi siya na varsity sa school, kaya parang ganun po. Madami po kasi nagkakagusto sa kanya, kaya nagagalit po ako, ganun. May kilalang varsity player. Oo. Basketball Oh. ba ito? Yes po. Anong posisyon niya ba?
Nakalimutan ko po eh. Yan, Forward po, napaka-supportive na girlfriend. 'Di ba? Girlfriend ng varsity player, hindi alam ang posisyon. Oo, kung center, power forward, small forward, bench. Ay, opo. Power forward. Kala ko power Power bench. forward. Kala ko sasabihin mo power bench po siya. Siya ho yung tagahampas ng tuwalya kapag ka nakakashoot yung kakampi. Para mga galawang DJ Popoy yan kapag ka naglalaro yung mga kasamahan ko dito. 'Di ba? Ako yung pinakamalakas na pinakamalakas na humampas ng tuwalya tsaka yung gigil na gigil. Oo, pero nasa bench yun. Power bench. Power bench ang tawag. Pero pagka pinapasok nila ako, alam mo ang posisyon ko sa basketball? Oink guard. Oink, hindi oink. Oink guard. Para kasi akong busog na point guard. Nauna yung chan. Tama na yan. May dala-dala akong lunch sa basketball. Kaya oink guard. Okay. Ayan, power forward pala siya. Malaking tao pala. Malaking tao si boyfriend. Yes po. Tama? Anong height ba? Yes po. 6 foot po. 6 feet. Ikaw, 6 feet anong... pala, sorry. Ikaw, anong height mo? 4'11 po. Ay, matangkad. Tatangkad pa. Siguro naman tatangkad pa. Nag-heels ka, no? Okay. Ayan. Pero ikaw, nasabi mo naman na dito kay Tristan na, oy, alam mo naman, na nanligaw ka ng 1 taon. Baka masayang itong panliligaw mo ng 1 taon. 'Di ba? Kung hindi ka Opo. mapipigilan dyan sa mga fina-follow mo at mga nagfa-follow back sa'yo. Yes po. Actually, nagsabi na po ako kasi paulit-ulit po kasi na nagiging away kasi sinasabi niya, nagtanong ako sa friends ko, sabi nila, hindi naman daw mali na ganon. So, parang sa akin, ako kasi nga nasaktan, hindi naman sila. Ay, nagagalit ako. Tapos, nagiging silent treatment at times kasi parang used to it na siya na ganun ako, like overreaction ako. Kaya, parang, nafe-feel ko na nagpo-fall apart kami at times. May mga times na gusto ko nang mag-give up, ganun po. Pero tumigil na ba itong si Tristan? Well, sis po siguro. Sorry? Bago lang din kami nag-away eh. Baka well, si po kasi bago lang din kami nag-away na naman. Sige. Ano ba yung ano yung kinatwiran ni Tristan nitong huli niyong pag-aaway? Hindi pa kayo nag-uusap ulit ngayon? Nag-uusap naman na po kasi parang distant na ako. Ano po, yung reason out niya po is daw yun, friend daw yun ng friend niya. Marami naman po kasing mutual sila, bakit yun lang na babae, kaya ayun, nag-away ulit kami. Away ulit. May mutual friend, 'di ba? Pero alam mo naman na syempre kapag ka ikaw ay varsity player, meron ka ring status na inaalagaan. 'Di ba? Lalo na sa schools, at Opo. least sa community ninyo. You also have to be friendly. 'Di ba? So feeling mo ba masyado ng too friendly na itong si Tristan? Kasi kung nagpa-follow, nagla-like lang din naman siya from time to time, yung ina-acknowledge niya lang yung pag-follow sa kanya, at ganun din siya sa iba. 'Di ba? Acknowledgement lang, wala namang mga private messages. Don't you think nakatulong naman din 'yan para sa kanya? Actually, okay lang naman po siya if ganun sanang purposes. Kaso po kasi, sinabi ko na po na ayoko ng ganon. First pa lang po. Bakit niya po ginagawa ulit at ulit? Tapos, okay lang kung friend niya kasi hindi niya po yun kilala kasi. Tapos, gano'n yun. Kalimutan ko tuloy. Sige, go. Sige lang. Tapos, yes, pag ako po yung, like, if ako yung gagawa, iiyak siya. Pero pag siya yung gagawa, parang wala namang mali. Parang ganun. So, you think it's unfair. Opo, Dahil parang- ikaw rin pala nababantayan ni Tristan. Sino yung Yes fina-follow po. Pero mo? hindi ko po nagawa. I mean,
Kung Mm. sinasabihan ko lang siya, what if ako yung ganito, ipapalo ko, ganyan, Mm. follow ko ngayon. Tapos, ganun po. Yan, okay. Mukhang valid naman din yung worry mo, no? Dahil sabi mo nga medyo mas ano pa medyo abot kamay lang. 'Di ba? Itong mga fina-follow-follow nitong boyfriend mo, nandyan lang talaga sa paligid. At anong rason, anong malalim na rason bakit kailangan mo siyang i-follow? 'Di ba? Kung artista, kung influencer, okay lang. Sige. Nga lang, ito ay may mga itsura. Tapos andito lang rin sa probinsya natin, malapit lang sa kabilang school lang natin. Yung mga ganun yung worry mo, no? Pero ikaw ba talaga, sa tingin mo ba ay nagiging fair ka lang rin? O baka nagiging Yes selosa ka naman masyado? Alam mo yun? Ha? Opo, naintindihan ko naman po. Kasi po, para po kasi sa akin, dapat i-respect niya po kung ano yung gusto ko at saka maging fair po siya sa akin. Hindi naman po ako over na talagang Yeah. sabi bawal talaga, bawal ganun. Pero po, yung sa akin po kasi, need lang ng valid reason na ibigay sa akin. Maintindihan ko naman po kung friend mo yun, kung new friend mo yun, okay lang naman po. Pero kung ganun yung mga reason niya, hindi ko po kasi ma-accept, hindi ko po Oo. siya Nabababawan ka na doon sa reason niya. Opo. 'Di ba? Na pwede naman talagang hindi i-follow, pero kailangan fumalo ka pa. Yung mga ganyan. Opo, And, parang ganun. talagang nakikita mo na pagka maganda, naka-follow ka. Pagka hindi Yes po. kagandahan, hindi niya naman din pina-follow. Yes po. Yan. Ayun lang. Oo. Sige, mukhang meron nga tayong problema. Alam mo, merong sinasabi, itong si ano, no? Si Renny Boy Quejadas. Mabuhay ka, Renny Boy, ha? Ayan, sabi niya, isa lang ang solusyon dyan, ha? Wag nang gawin ang mga bagay na madalas na nagiging ugat ng mga pag-aaway ninyong dalawa. Ayan, sige, maganda yan. 'Di ba? Maganda yan. Kasi nga sabi mo kanina, paulit-ulit na nangyayari ito. Tama? Opo. Sa ilang buwan na, sa loob ng isang buwan, gaano kadalas kayo nag-aaway tungkol dito sa mga follow-follow na ito? Paluin ko kayong dalawa eh. Mm. Actually, madalas po naman po, sa 8 months po namin, I think 3 beses lang po. Kaso paulit-ulit po namin siyang pinag-aawayan kasi gusto niya din po kasi na pag nag-sorry siya is okay na agad ako. Mhm. Parang ganun. Syempre kasi hindi hindi nga, naman. ipaprocess mo pa kasi yan tapos babalik na naman yun, yung ma-remember mo na naman, ganun po. Yes. Oo, sabi mo hindi naman kasi ako automatic na kapag ka na-switch on mo, 'di ba? Kumbaga na-switch on mo yung galit ko, pipindutin mo lang ng isang beses, hindi na ako galit. Siyempre hindi naman ganun. Yun ang pinagkaiba ng mga tao sa mga appliances. 'Di ba? Hindi naman automatic na pagka sinabi wag ka na magalit, hindi ka na talaga magagalit. Although meron talaga mga hindi pagkakaunawaan na pwede naman sa simpleng lambing at simpleng sorry lang, ano? Pero feeling mo sa 3 beses na manalang mga away ninyo, kulang pa rin yung pag-address nitong si Tristan. Pero eto na nga yung tanong ko, meron ba na partikular na tao na pinagseselosan ka dyan sa mga fina-follow niya? Yung totoo. Yung duda ka na. Parang hindi na lang simpleng follow ito eh. Yung recent po kasi is, dalawa po kasi yung account niya, tapos naka-follow din yung sa isa. Tapos sinasabi niya na hindi niya yun kilala, tapos pinalo niya na naman sa isang account. So parang nagduda talaga ako nun, kaya malapit talaga kami maghiwalay. Merong hidden account ba ito? Alam mo ba yung account na yon? O hindi? Old account po yun. Alam ko po yun. Kasi Oo. hindi po kasi ako yung type na talagang addict na magbabasa ng message. Kasi I respect naman po sa messages. So, hindi ko po na binabasa or ino-open man lang yan. Yung followings lang po talaga. Oo, okay. Pero may pinakita ba siya sa'yo na wala naman kaming mga conversation nito eh? Or hindi ka naniniwala, baka nabura na? Wala naman po. Pero sabi niya lang po,
wala daw sila, hindi daw sila nag-chat, hindi daw sila nag-meet, paano po doon magiging ano yun, Ah, masama. pero kumusta yung mga pagla-like nung nag-follow back sa kanya na pinagdududahan mo? Lahat ba ng ipinost niya? Kahit na nagkamali lang ng post, nilike pa? Ha? O kaya ang pangit-pangit nung picture, as in ang pangit, ang labo, mali yung lighting, pero nilike pa rin nung nag-follow back sa kanya. Yun nga po, hindi ko na po alam kasi po, nung isang araw po, dinilit niya lahat ng following. Ako lang yung iniwan niya para daw wala na po daw ang awa. Oh, dinilit niya na lang. For good na ba yon? Ewan ko po sa kanya. Oh, bakit hindi mo alam? Mahirap na po kasi maniwala kasi paulit-ulit na lang po yung pinag-aawayan po. Yun lang. So sa tingin mo ba itong 8 months ng relationship ninyo ni Tristan magtatagal pa? Yun talaga yung iniisip ko po kasi hindi ko na po talaga siya makita na abot pa ng 1 year or so. Bakit? Ba't hindi mo na makita? Kasi nakakapagod po talaga. Like, masyado na pong draining and toxic. Tapos paulit-ulit lang. Mhm. Mm. Ulit-ulit ang Saka kwento. nagiging avoidant na po kami. Ganun. Mhm. Ina-avoid ang mga naayusin pa yung mga problema? Ganun ba yon? Yes po. O napag-usapan at nakapag- least? Yes po, napag-uusapan naman po namin. Saka recently sabi ko po na it's better to break up na lang po siguro. Kaso po, ayaw niya naman. Gusto niya daw Mm-mm. i-fix, ganun. Pero parang napifeel ko po na nagpo-fall apart na po, ganun. Oo. Pero kung ikaw talaga yung tatanungin, kahit pa nga ayaw pa niya, sabi mo na de-drain ka na, napapagod ka na. Kung para sa iba ay simple lamang itong problemang ito. Feeling mo ba, is it worth it kung mag-break na lamang kayo kesa magpatuloy yung ganitong pagkahilig nga ni Tristan na mag-follow sa iba? Kasi kung sila na lang din naman yung fina-follow mo, plus meron pang silent treatment ka na nararanasan kay Tristan ngayon, ano? Yung silent treatment bang ito ay dahil sa tampuhan lang ninyo or bigla talaga nag-iba si Tristan? Dahil po yun talaga sa tampuhan. Para po kasing naiisto na siya na palagi na lang kami nag-aaway. Kaya parang iniisip niya na lang, ay pag hindi ko siya kakausapin siguro ng ilang araw, babalik na naman yung energy niya. Yung ganun po. Yan, pero not enough para maibalik yung dating gana doon sa relationship. So feeling mo, medyo bumibitaw na rin ba itong si Tristan? Honestly speaking. I don't think so po. Parang gusto niya po kasi talaga na i-fix. Kasi yung ako na po yung parang nagda-doubt po. Ano ang makakapagpabago na lang ng isipan mo? Kasi nagulat nga ako, no? Kumbaga natatawa ka doon sa mga pinag-aawayan ninyo nitong si Tristan, pero deep inside, talagang masakit na rin, nakakapagod na rin, 'di ba? Ang problema na ibinibigay niya, yung pagseselos na ipinaparamdam niya sa 'di ba? Na parang wala naman siyang ginagawa. Ano ang makakapagpabago na lang ng desisyon mo na sige, i-push pa natin ang relationship na ito? Kung, ayan, may list ka na ba ng mga gusto mong sabihin sa kanya? Siguro po kung hindi niya na po talaga gagawin. Kasi kung gagawin niya na naman ulit po, makikipag-hiwalay na po talaga ako. Kasi po, ayoko po mawala din yung self-respect sa sarili ko po. Kasi kung follow lang naman siya ng follow ng iba, di din na lang. Pero di ba social media yan? Hindi niya naman nakakausap personally or duda ka pa rin? Hindi naman po siguro sa duda, pero as babae po kasi parang nakakahiya po yun. Kasi may mga kakilala po kasi ako na friends na girls na if ever may nag-follow sa kanila na mga lalaki na may girlfriend na parang tinatawanan nila na, hala, di ba siya yung may girlfriend? Yung parang ganun. So, as
babae po, parang nakakahiya po if ako yung magiging gano'n na sitwasyon. Mhm. Gano'n po. Okay. But not necessarily pipigilan mo na siya. Papaano naman siya? Siyempre, sa panahon ngayon, 'di ba? Diyan ka nagkakaroon ng mga followers din, ng mga bago mga kakilala. Kailangan humingi muna ng approval sa'yo. Ay, hindi naman po. Actually, kasi nagiging away po kasi siya dahil lang po sa reason niya. If ever naman po na may makita ako na kakilala niya talaga, hindi ko Mm. naman po yan tinatanong na. If ever lang po, makita ko lang talaga na parang, ano ba to, parang kulang na lang maghubad na gano'n. I mean, wala Yung naman pong judgment ha, pag ganun Yeah. yung mga kasuotan ng babae. Happy naman ako na confident sila. Pero kung stranger kasi, tapos may girlfriend ka na, for what pa na sinapalo mo yung mga Mm. ganun? Pwede naman yung hindi ganun. Oo, 'di ba? At mga common friend lang talaga. Oo. So ito Yes pala po. talaga mga sinasabi mo ay medyo alanganin kung mga manamit na mga babae. Doon Yes ka talaga po. nagdududa. Okay. Ayan, mukhang may punto naman din talaga itong si Ann, ano? Kaya Ann, sige nga, kung makakausap mo itong si Tristan, na kailan kayo huli nag-usap nga ulit ni Tristan? Kahapon po. Kahapon po. Si Tristan ba yung nagsasalita sa kumakahol? Hindi, joke lang. Oo, hindi si Tristan ba yung kinakahulan nung aso sa gilid mo? Oo. Baka nandyan na sa baka nandyan na sa inyo kumakatok, magso-sorry na nga. Nasa sala po kasi siya. Pumasok po. Okay. Ito, ano yung gusto mo nang sabihin talaga kay Tristan? Kung siya, yun nandito sa kabilang linya ng telepono. Ito na ang pagkakataon mo, Ann. Go. Kung siya talaga yung kausap ko, gusto ko lang sabihin sa'yo na nasasaktan na talaga ako sa ginagawa mo, nakaka-brain na pa. Hindi ko na alam, para kasi nagiging paulit-ulit na lang, nagiging routine mo na yon, which is ang layo sa pinangako mo sa akin noon. I hope na magbago ka na. Yun lang po. Yun. Simple yung pakiusap, simple lang rin naman kung pipigilan. Ayan, bagaman sa panahon nga po talaga ng social media, ang dami-daming mga kakaibang mga standards, mga paniniwala ang mga tao, Ayan nga lang, bakit mo nga naman isasakripisyo ang payapa na relationship ninyo kung meron lang rin naman na request ang kapartner mo o ang boyfriend o girlfriend mo ngayon na baka naman pwede, huwag ka na mag-follow nitong mga babaeng ito na ang mga picture ay alanganin, tila mga ayaw ng magdamit. Hindi dahil sa nandito ako, it's just that it doesn't look good. 'Di ba? Na may mga fina-follow kang ganyan. At ano ba ang intensyon sa pag-follow mo sa mga taong 'yan na hindi mo naman kakilala. Pero sabi nga ni Ann, malapit lang dito sa atin. Baka may plano. At baka yung planong yan din ang sumira sa atin. Pero yan na nga. Kumakatok na sa inyong pintuan, Ann and Tristan, yung problemang yan. Maliit para doon sa iba. Pero alam nyo, ang anay. Alam mo yon, Ann? Yung anay? Yes po. Oo. Napakaliit niya. Nakakita ka na ng anay? Opo. Sobrang liit lang niyan. As in, yung parang microscopic pa kapag ka medyo malabo-labo na yung mata mo, no? Maliit lamang ang mga anay. Pero kapag ka hinayaan nga po natin ito na masira ang pundasyon ng ating bahay, pwedeng masira yung bahay natin na maganda sa panlabas pero yung loob pala ay nasisira na. Ganyan din sa relationship. Yung mga maliliit na mga sinasabi ng ating mga kapartner sa atin na maliit na problema, kung masusolusyonan naman, solusyonan na. Huwag nang hayaang lumaki ng lumaki pa. Dahil baka hindi mo mapansin na sa laki na ng problema, sira na pala ang relasyon nyo rin mismo
na pinaghirapan mo para makamit ito at ganun din pati ang inyong mga plano sa inyong kinabukasan. Ann, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo dito sa atin sa H2H, Heart to Heart. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.